Grabe, delikado. Kasali kaya si PBBM na pinaimbestigahan ng ombudsman. Kasi ang Department of Agriculture, BBM, ang Department of Agriculture ang pinaka-corrupt. Sino ba ang unang sekretary nung nagsimula ang gobyerno ni BBM? Sino? Sumagot ka. Sumagot ka. Di ba mga kabibig? Sino ba ang humawak ng Department of Agriculture nung kasisimula ni BBM umupo bilang presidente? Di ba siya? Siya talaga ang umupo kasi gusto niyang solusyonan ang problema, ang kagutuman ng bawat Pilipino pero hindi niya na solusyonan. Nung umupo siya, tumataas ang presyo ng bigas. So, ang kanyang solusyon, Kadiwa Store. Pero yung Kadiwa Store, naku, yung bigas, sobrang baho. Maalikabok-alikabok pa. Sa Bisaya pa, donot na donot. Di ba mga kabibig? So, eto panoorin natin ang videong ito. Grabe. As in, lantaran mga, ako na lang ang mahihiya, kabibig, no? Oo. Tapos sila, si VP Sara, sinasabihan lang pinaka-corrupt, 125 million confidential funds, kinurap. Pero ito, yung unang umupo ng Department of Agriculture Secretary, kumusta? Kumusta yung pag-upo niya? Wala bang kalunos-lunos na nangyari? Eto kabibig, i-share ko sa inyo ang videong ito. At baka bahala na kayong humusga. Kung sa tingin nyo, dapat ba siyang isali sa investigasyon? Kasi ang ombudsman ngayon ay nag-iimbestiga na. Department of Agriculture, pinaka-corrupt na ahensya ng pamahalaan ayon sa isang ombudsman. Narito news ko ni Gia Rafael. Ibinunyag ni Ombudsman Samuel Martires na talamak pa rin ang korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Ombudsman Martires, libo-libong kaso ng korupsyon na kinakasangkutan ng mga opisyal ang kasalukuyang iniimbestigahan ng korte. Mahigit 1,000 niya kasalukuyang sumasailalim sa case evaluation, habang mahigit 6,000 ang iniimbestigahan kung saan mahigit 3,000 rito ang nakabinbit pa sa Sandigang Bayan at Regional Trial Courts. Kaugnay nito, ibinulgar din ni Ombudsman Martires na ang Department of Agriculture at ang National Food Authority ang pinaka-corrupt na government agency. NFA at ang DA ang pinaka-corrupt. Nako, paano yan? Ano kaya isasagot ni Vangvong? Ano kaya isasagot ni Attorney Claire Castro? Kasi sabi nila, next month, bababa na ang presyo ng bigas. Pero tingnan mo to, Department of Agriculture, NFA, ang pinaka-corrupt according kay Ombudsman Martires. Tapos, confident kayo. Hambog na bababa na ang presyo ng bigas. Ano to, pabudol-budulan lang. After ng ilang weeks, tataas na naman ang presyo ng bigas. Ewan ko, kawawa ang ating mga farmers. Kawawa talaga, kabibig. Binigyang din ng Ombudsman na noong iniimbestigahan nila ang importasyon ng agricultural products dahil anya, sapat naman ang supply ng mga ito. Natuklasan nilang mismong mga kawani ng DA ang sangkot sa importasyon. Di ba? Partida ang DA secretary nung simula, partida Sino ba ang DA secretary nung simulang pag-upo ni BBM sa gobyerno? Sino ba? Comment below. Presidente. Ang presidente pala. Grabe! No, imagine mo, magtataka ka eh. Oo. Simula pa lang, ang DA secretary, ang presidente, pero wala man lang siyang nagawang tama. Walang nagawang tama, walang nagawang bagong programa, wala. Umalis na lang siya. Kasi feeling niya wala akong magagawa dito Para yung mga pinapangako ko noon, parang sinusuka ko hanggang ngayon. Nagawang solusyon sa bilis ng taas ng mga bilihin. Correct. Tapos ngayon, pinakakurap pa. Grabe talaga. Ikaw na talaga. Baby M. Grabe, nakakatawa talaga mga lods, no? Nung simula,
Mhm. Natuwa tayo kasi 'di ba, ang presidente daw ang hahawak mismo sa DA kasi Oo. marami daw problema. Correct? Diyos ko, hanggang ngayon, hindi man lang makontrol-kontrol ang pagtaas ng mga bilihin. Correct. Anong klaseng DA secretary yan? Di ba mga kabibig? At ngayon, alam nyo ba kung ano nangyari? DA chief, sinisi ang nagdaang admin sa problema ng agrikultura ngayong bansa. Kung ano ang problema nila ngayon, si Duterte palaging sinisisi nila. Anong problema? Oy, Ginoo ko ninyo, oy, palagi lang si Duterte ang may kasalanan. Yung pagbagsak ng tulay, si Duterte ang may kasalanan. Yung may mga pugo-pugo, si Duterte ang may kasalanan. Dinidiin na si Duterte ang may kasalanan. Ito kabibig, oh. Grabe. So, wala silang ibang i-blame, kundi ang nakaraang administrasyon. Wala silang ibang sisisihin, kundi ang nakaraang administrasyon. Mahiya naman kayo, oy. Umupo na si BBM 3 taon, tapos wala kayong nagawa? Don't tell me, umupo lang kayo dyan na parang senyorito, senyorita, senyor, senyora. Kung meron mang pagkakamali ang previous administration, 3 years nang nakaupo si BBM, wala pa rin solusyon. So ano to, laro-laro lang. Kung nagkaroon ng dispalkatuhan, korupsyon, kasalanan ni Digong. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Trio Laurel Jr., bigong makapag-invest ang kagawaran sa irigasyon at post-harvest para sa mga bigas at mais. Gayon din ang paghahanap ng solusyon sa problema. Hala, bigo silang makahanap ng solusyon. Inamin nila na hindi nila kaya ang problema ng bansa. Bigo silang makahanap o maghanap ng solusyon sa problema. Wala namang makikitang anumang rice cartel sa Pilipinas kasunod ng naranasang pagtaas ng presyo ng bigas. Talaga? Wala? Baka kulang pa sa investigation or baka may mga under the table, below the table ang nangyayari. Ibinida naman ng kalihim na simula nang maupo sa pwesto si BBM, nakapag-invest o namuhuna ang gobyerno sa agrikultura. Kung namuhunan man lagi, kung proud ka na namuhunan si BBM sa agrikultura, dapat sana hindi ka magsalita ng ganito na ang nagdaang admin ang may problema sa agrikultura. Kaya pasan-pasan nyo ang problema sa previous admin kay Duterte. Kung talaga nakapag-invest ang gobyerno ni BBM, dapat sana may nakikita tayong a little improvements. Pero hindi Puro kayo sisi. Kasalanan ni Digong. Dapat si Digong managot. Naku po, 3 years nang nakaupo ang presidente, Digong pa rin. Wala namang ibang topic dyan. Si Digong na lang palagi yung binibida. Mas lalong sabihin ng mga tao, ay nako, incompetent talaga. Lahat na lang sinisisi si Digong. 3 years nang kasalanan pa rin si Digong. Walang tamang programa, kaya binalingan na lang mag-pass administration para sisihin. Puro sisi kasi walang accomplishment. That's the truth. From Adnan Alonto. Kung ako sa'yo, Mr. Chu, mag-resign ka na, boy. Puro import ang solusyon mo, kundi nakahiya, mag-resign ka na. Pahirap kasi ng pahirap ang Pilipinas. Pag pumalpak sila, sabay tapon ng sisi sa nakaraang administrasyon o galing talangka. True. Tama talaga. Ang mga bangag ngayon, walang talagang alam kundi maghugas kamay at isisisi sa mga nagdaang administrasyon ang mga hindi nila kayang gawin at solusyonan. Alam naman ng taong bayan na wala talaga kayong silbi. Wag na lang magmalinis at isisisi ang lahat sa mga nagdaang admin kahit kapalpakan nyo mismo. Sign yan na wala din kayong silbi at sign yan na wala din kayong kapasidad. Parang bangag lang kayo. Yung sinisisi namin kayo sa grabing korupsyon, kaya ako pa sa inyo, umalis na kayo dyan. Yun ang sabi ni Alan C. Bugan.